Ang mga kampo ng dilim ay palaging nariyan lang sa tabi-tabi. Kung minsan, kahit gaano pa kaingat ang mga tao, meron at meron pa ring nabibiktima. Pero, paano kung isang taong malapit sa iyo ang nabiktima? Hahayaan mo lang bang patuloy na mamayagpag ang kasamaan at hindi ka gagawa ng paraan para ito ay matuldukan? Pero, paano mo naman kaya lalabanan ang kampo ng kadilimang lubhang mga tuso at nasa baluarte ka pa nila? Hindi mo kabisado ang lugar at hindi mo rin kabisado ang kalaban. Paano ka na? Ganito ang sitwasyong minsan kong nakaharap, Sir Blair. Mistulang isang masamang bangungot at kumuntikan ko ng hindi matakasan. Kung paano kong naligtasan ang lahat, ay hayaan niyo kong isalaysay ang buong pangyayari. Ako nga pala si Puroy. At ito ang aking kwento. The Voice Addict. Puroy! Claudia! Rod! Ala magsiparito nga kayo. Nakahuli ako ng ilang busang sa gubat kanina. Tara, at tulungan niyo akong partin. At mag-inuman tayo rito. Bandang hapon yun, nang mapadaan kami sa tapat ng bahay ng mag-asawang matanda. Kagagaling lang namin sa bukid ni Naron at Claudio. At pauwi na kami. Si paring Claudio ay kaedad ko lang. Kapareho kong 40 anyos. Matagal ko na siyang matalik na kaibigan. Si paring Ron naman ay dayo lang sa sitio Sulok. Wala pa siyang 1 taong nakikipanirahan sa sitio. Mas matanda ito ng 5 taon sa amin ni Claudio. Hay nako, Jose. Hayag ka na naman sa pagiging lasing ko ba? At talagang naghuli ka pa ng mga busag. Alam mo na magbawal maghuli ng mga hayop na yan. Saka hindi ka rin talaga nakikinig sa akin, ano? Punta ka pa rin ang punta sa gubat. Ngayong ilang mga kababaryo na natin ang nabalitaan na wala simula nang pumasok sa gubat na yon. Baka totoong umaatake na naman ang mga magigilalat. Ay nako, makinig ka naman sa akin, Jose. Aba hoy Rutyang! Hoy Karen! Magigilarat ka riyan. At sabihin mo, baka naligaw lang sila sa gubat. Isa pa, yung mga magigilalat na yan ay parte na lang ng alamat dito sa atin. Aba maniniwala ba tayo ron? Wala naman tayo sa sinaunang panahon. Saka nag-aaksaya ka lang ng pag-aalala mo para sa akin, Rutyang. Malabong maligaw ako sa gubat. Pagkat kabisadong-kabisado ko ang pasikot-sikot doon. Kahit lasing pa akong dumaan doon, hindi pa rin ako maliligaw. Makakauwi pa rin ako rito ng ligtas para mayakap at mahagkan ka lamang. Hoy, huwag ka gabag-yabag yan at makagayahin ka pa ng mga lalaking tinawag mo. Saka para sabihin ko sa iyo, ang mga magigilalat ay biyasang mga magagaswa ng tao. Hindi rin mga tao mga yon, kundi mga aswang. Mga aswang po ba mga mangingilalat, Aling Rutyang? Hindi po ba mga tulisang gubat lang? Ay nako, huwag ka nga maniwala dyan kay Rutyang Puroy. Makaluma ang utak ng isang yan. May mga nawawala lang dito sa atin. Ay mga mangingilalat na kagad ang bukang bibig. Hala, sige na. Pagpasensyaan mo na iyo. At paurong ang isip niyan. Utak kopong-kopong baga. Kopong-kopong karyang matandang lumak-lumag ang muka. Aba, huwag mo nga ako babaliitin. Sa ating dalawa, ay di habak na mas matalino naman ako sa iyo. Tandaan mo, hindi ako basta-basta na albularyo, tandaan mo yan. May iba rin akong abilidad na hindi mo nalalaman. Malakas ang kutob kong umaatake na naman
ang mga mangingilalat dito sa ating sityo. At saan naman nagaling ako tumbunan na mer? Sa dibdib mong lupaypay na at wala nang gatas akong basop-sop. He, magtigil ka. Kung makapagsalita kay para namang tinatayuan ka pa ng kuklukoy. Ay nako, Puroy. Claudio, Rod, magsiuwi na lamang kayo at huwag ninyong sasabahan ang damuhong ita. Huwag kayong gumaya sa pagiging lasing mo niya. Tignan nyo naman ang tiyan niya na ipabuntis, nakambalan din adala. Gusto nyo maging ganyan? Hala sige, mag-inom kayo na mag-inom. Kita nyo nga, halos pa ika-ika na kung lumakad. Ay sus, at sagwan tignan, napakapagit. Huwag ka nga bakialam, Bertag. At hindi ka naman lalaki. Sa kapagod sila sa bukid at magandang pambawi na nalalakas, ang pag-inom kasama ko. Siya nga naman po, Aling Rutyang. Saka hindi naman po kami gaano maglalasing eh. Di po ba, Mang Jose? Tama ka, iyo. Pagkakasundo talaga tayo. Ilang bote lang naman ang tuba ang pagsasaluhan natin. Maubos lang natin ang pulutan ay pauuwiin ko na rin kayo kagad. Ilang bote? Ay nako, itatago ko na nga lang ang ilang bote. Isa ka talaga masamang impluensya sa mga kalalakihan dito, Jose. Saka, nakalimutan mo na ba? Isa ka rin sa dahilan ng pagkawala ng ilang kalalakihan dito. Pinauwi mong lasing na lasing at naligaw daw sa gubat at hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan o nakakauwi. Kaya iniiwasan ka na rin nila kainuman eh. Tapos eto, nagtawag ka na naman. Hala, sige na Puroy, Claudio, Ron. Magsiuwi na lamang kayo sa inyo kung ayaw ninyong matulad sa sinapit ng ilan nating mga kababaryo. Tandaan ninyo, ang mga magigilalat ay hindi mga tao, kundi mga aswang. Abay, huwag mo na nga kami pigilan, Parutiak. Kung ayaw mong pagbuhatan pa kita ng kamay. Papirang ito. Narito na rin lang sila. Ay mag-iinuman na kami. Gusto bang madagdagan ng peklat ng pagbubukabog kupas na lahat ng ganda? Magunos tili ka, Jose. Gagawin mo yon sa harap nilang tatlo. At bakit naman hindi ko gagawin, ha? Itigil mo kasi ang bunganga mo. Ang sakit mo sa tenga, sa totoo lang. Sa nakikita kong kaseryosohan ng mukha ni Mang Jose, ay dun na ako namagitan sa matandang mag-asawa. Sandali lang ho, Aling Rutyang. Hayaan niyo na po ninyo kami. Ako na hong bahalang magpaalala kapag napapasobra na ho kami. Wala rin po talaga kaming balak ni Claudio na magpasobra sa pag-inom eh. Hindi po maganda sa amin na sobrang pagod na maglalasing po ng todo. Siya nga naman po, Aling Rutyang. Kami na pong bahala kay Mang Jose. May mga isip naman po kami para huminto na kapag mapapasobra na ho kami. Hindi nyo ho na itatanong eh, mga magugulang po kami sa alak. Nako, mabuti naman ito. Batino kayo mag-isip mga iyo. Huwag na huwag kayo gumaya sa Jose na ito na sobrang lasing ko. Ang hirap pagsabihan. Napakakunat. Lumayas ka na nga rito at nasusuya lang ako sa pagbubukabon tantad ng kulubot sa amoy mong halo-halong amoy ng nabubulok na mga dahon. Ang pag-albularya mo na nga lang ang atupagin mo. Gamutin mo yung bunganga mong ipinaglihiyata sa Armalite. Ratatat ng ratatat. Pwesit ka. Akala mo naman kung sino mabango. Samantalang siya ay amoy imbornal na impyerno. Ay nako, sige na. So pinabisis albularyang kokak ka. Ipampaligo mo yung mga herbal na langis mong walang kwenta. Mas wala kang kwenta, Mr. Lasenggong lubak-lubak ang buka. Diyan ka na ka at baka mapaanak pa yung buntis mong tiyan nang wala sa oras at kasalanan ko pa. Mga iho, kayo na bahala ha. Ay nako, matutuyuan talaga ako ng dugo sa matandang iyan. At bumira na nga ng alis si Aling Rutyang. Nagdadabog itong pumasok sa loob ng kanilang munting bahay. Si Mang Jose naman ay tumatawa na lang na nakangiwi. Halatang nainis at nasaktan sa mga tinuran ng asawa. Napansin ko rin si Paring Ron ay napapangisi ng makahulugan
Pero inisip ko na lang na tungkol sa mag-asawa lang ang nasa isip nito. Si paring Claudio naman ay napapailing na napatitig sa akin. Sumunod ay pinagtulungan naming katayin ang 2 musang na nahuli ni Mang Jose. Habang nagkakatay kami, ay naging paksa ng usapan namin ang tungkol sa mga mangingilalat. Si Claudio ang nagtanong ng tungkol dito. Mga pare, Mang Jose, totoo ba talaga mga mangingilalat na mga aswang? Ang alam ko mga tulisang gubat lang naman ng mga yon. Pero aswang din pala. Ewan ko pare. Yun nga rin ang alam ko Pero ang sabi naman ng mga matatanda, matagal na raw nawala ng mga tulisang gubat dyan sa paligid ng bundok ng Malimpuyo. Kaya lang malay naman natin, di ba? Baka may mga natira pa. Di ko lang alam kung paano naman sila naging mga aswang. Nandito naman tayo sa Luzon at wala naman tayo sa Visayas o Mindanao para magkaroon ng mga aswang dito. Pagkakaalam ko nga rin ang pagkaaswang nga daw ay nakakahawa o kaya naman pwedeng ilipat o kaya dala naman daw ng sumpa o nagkamaling paraan ng pagkulam. Siguro sa ganung paraan pwedeng magkaroon ng aswang na mangingilalat dito sa atin. Kung ano-ano ang pinaniniwalaan ninyo. Aba sa tagal ko na rito sa sitio Sulok, di isang aswang ay wala pa ako nakikita. Tingin ko nagalugan ko na rin ang buong kagubatan sa palibot ng bundok ng Malimpuyo. Sinasabi ko sa inyo, kahit isa, wala akong nakitang mangingilalat o nakasalubong man lang. Talaga ho? Sabi po kasi nila mga tulisang gubat na mangingilalat ay magagaling pong mambitag ng mga hayop gubat. Di kung aswang po yung iba, ibig sabihin po ay magaling din silang mambitag ng tao sa gubat. Ganyang may mga nawawala nga po rito sa atin. Baka nga mga nabitag na sila ng mga mangingilalat. Pero sabi nyo ay wala naman kayong nakaengkwentro dun sa gubat. Kung ganun po ano po kaya ang dahilan ng pagkawala nila at hanggang ngayon, di pa rin sila nakakabalik dito sa atin? Ala malamang naligaw lang sila. Saka baka nadali na sila ng mababangis na mga hayop sa pusod ng gubat. Halimbawa nakagat ng ahas o kung ano-ano pang posibleng nangyari sa kanila. Hindi pwedeng kagagawan ng mga mangingilalat kuno. Pwedeng tama ho kayo, Mang Jose. Pero kung sakali man pong totoo ang mga mangingilalat na aswang, siguro po wala namang mawawala sa atin kung paghahandaan natin sila, di ba? Kailangan pa rin natin ng pangontra. Lalo na kung papasok tayo sa gubat. Tama ka, paring Claudio. Kaya maghahanda rin talaga ako ng mga pangontra at mga sandata laban sa mga mangingilalat sa gubat. Ang totoo niyan may ilan na ako naihanda Iniisa-isa ko na ring aralin ang iba't ibang klase ng bitag at mga teknik ng mga mangangaso para kung sakali ay alam ko na kung anong dapat iwasan para hindi mabitag. Bawawalan lang ng kwenta yung paghahanda nyo. Bakit ika nyo? Dahil parang hangin lang ang pinaghahandaan nyo. Ako nga ang nagpapatotoo sa inyo na hindi totoo ang mga mangingilalat. Wala pa ba kayong tiwala sa akin? Sige nga! Hindi naman ho sa ganun, Mang Jose. Ang sa amin lang naman po ni paring Claudio. Iba pa rin po yung nakahanda kung sakali, hindi ba? Mahirap naman yung sakalang kikilos kapag nandyan na at huli na. Siya nga naman po, Mang Jose. Kanya-kanyang diskarte, ika nga po. Kayo, kung ayaw niyo pong maganda, ay nasa sa inyo po yun. Wala po kami magagawa kung ayaw niyo magpapigil. Igagalang naman po namin ang pasya niyo. Basta ako. Hindi ko na kailangang maganda pa. Anong silbi ng asawa kong albularya, hindi ba? Oo nga't binabalit ko si Rutyang. Pero aminado kong magaling siyang makaramdam kung may bantama na mga elementong hindi natin nakikita sa paligid. Palagay ko, ay kasama na rin ang mga aswang na kaya niyang pakiramdaman sa pamamagitan lang ng mga halamang herbal, ritual o kaya naman ay ng mga orasyon niya. Aasa na lang po kayo kay Aling Rutyang para sa proteksyon? Abay, hindi po ba mas dapat po kayo ng gagawa ng paraan para ho makasigurong protektado po kayo mag-asawa?
Aba, poprotektahan ko ang asawa ko, siyempre. Ako sa pisikal, siya naman sa mga ritual-ritual niya. Saka teka nga, ikaw pala ron. Ano naman ang masasabi mo tungkol sa mga mangingilalat? Parang biglang tahimik ka kasi. Ano bang iniisip mo? Magkwento ka kahit gera't pakikinggan ka namin. Ha? Kung ako po ang tatanungin ninyo, hindi rin po ako naniniwalang may mga mangingilalat na aswang dito eh. Kung mangingilalat lang po, o yung tinatawag nga ninyong tulisang gubat, totoo pong meron nun. Pero aswang na mangingilalat? Nako, napaka-imposible nun. Oh, hayan, narinig niyo. At may kapareho naman pala ako ng paniniwala rito. Siya. Ipaliwanag mo nga iyo kung bakit imposibleng sinasabi mo. Para naman malinawan itong dalawang kasama mong nag-aalala para sa wala. Nasabi ko pong imposible dahil unang-una nga po, nandito ho tayo sa Luzon. Tapos, Batangas pa na isa sa mga probinsyang mas urbanisado kaysa rural. Oo nga, at may ilang lugar pa ring liblib tulad na lang dito sa atin. Pero dahil mas progresibo na rito, matatakot pa rin ang mga aswang na gumala-gala rito. Sabi ko nga. Ano pa ba ang iyong ibang dahilan? Ikalawa, dahil nga po mas progresibo na rito, malamang na matagal na pong nagpalit ng estilo ang pamumuhay ng mga mangingilalat na natitira. Iniwan na nila ang pagiging mga tulisan o mga ngaso. Alam niyo na, sa paglipas ng panahon, pakunti ng pakunti ang maiilap na mga hayop sa gubat na mahuhuli. Hindi sapat, naaasa lang sila sa mga pagkaing ugat o mga halaman. Kailangan din nila ng protina mula sa karne ng mga hayop. Kaso, yun nga po, wala na paubos na rin ang mga hayop. Kaya ang magpalit ng estilo ang tanging pwede nilang gawin para patuloy silang mabuhay. Hindi katalinuhan na manatili na lang sila sa kagubatan, di ho ba? Tumpak ang sinabi mo iyo. Baka pa nga, wala tayong kabalay-balay mga mangingilalat na palang ibang nakatira dito sa sityo. At sa tagal na namin dito ni Rutyang, di sana may natukoy na siyang aswang kahit isa man lang na mangingilalat na aswang. Kung totoo bang may naging aswang sa kanila. Tama ho kayo. Kaya yung tungkol po sa mga nawawala rito sa sityo, hindi po tama na mga mangingilalat kagad ang isipin nating dapat sisihin. Hanggat wala tayong pruweba, ay hindi natin pwedeng ipagpalagay na mangingilalat nga ang sanhi. Kung sa bagay nga. At para mas makasiguro tayo, ano kaya dapat nating gawin para matukoy ang tunay na dahilan ng pagkawala ng mga tao rito? Kung matutukoy natin, tiyak na hindi na ako ang sisisihin. Sigurado po yun, Mang Jose. Sa palagay ko po para matukoy natin ang tunay na dahilan, ang dapat nating gawin ay magsagawa tayo ng sarili nating pag-iimbestiga. Sabi niyo nga po, di ba kabisado niyo naman ang gubat? Bakit di po natin pasukin? Maghanap po tayo ng mga ebidensya na hindi mangingilalat ang tunay na dahilan ng kanilang pagkawala. Ano? Papasukin natin ang gubat? Nako, mahirap yata yun at delikado yun. Paring Puloy, palagay mo, dapat ba natin gawin ang mungkahin ni Paring Ron? Sa palagay ko, dapat nga, Paring Claudio. Hindi pwedeng mangangapalan tayo at makontento na lang sa palapalagay lang. Kung wala tayong gagawin para matukoy ang tunay na dahilan ng mga pagkawala, hindi natin matutumbok ang tamang solusyon at hindi rin matutuldukan ang lalo pang pagdami ng mga mawawala sa hinaharap, hindi ba? Tama yan. Saka alam niyo ba, pagkakaalam ko, ay may tagong sityo raw sa loob ng gubat. Gusto ko rin matuklasan kung totoo yun Ano? Tagong sityo sa loob ng gubat? Aba, ngayon ko lang yata narinig yan Mang Jose, alam niyo rin ba yun? Nako, ngayon ko lang din narinig yan. Teka ka. Saan mo ba nasagap ang bagay na iyan, Ron? Dati po, dun sa mga matatanda sa amin sa Quezon.
Isa nga rin po sa dahilan kung bakit po ako dumayo rito eh. Kung di nyo alam, ay mahilig po akong tumuklas na mga lugar o mga bagay na may pagka-misteryoso. Kaya nang marinig ko po yun, ay walang patumpik-tumpik na agad akong pumunta rito. Ibig mo ba sabihin mas alam pa ng mga taga Quezon na may tagong sityo sa paligid ng bundok ng Balimpuyo kaysa sabi ng mga taga rito mismo? Ganun ba? Ala nakakapagduda naman yata yan. Ganito po kasi yan, Mang Jose. May taga sa amin po na minsan ang napadpad dito. At yun nga daw ang natuklasan niya. Sinabi naman daw po niya sa ibang taga rito pero wala po naniwala sa kanya. Hanggang sa umuwi na po siya sa amin dahil po may pamilya siyang naiiwan doon. Pansamantala lang po siyang humanap ng trabaho dito sa Batangas. Balak din daw po niyang bumalik ulit dito para higit pang tuklasin kung ano talaga ang meron sa tagong sityo. Hindi nga lang po sigurado kung kailan. Ala ganun ba? Kung ganun, ay kailangan din talaga nating matuklasan ang tagong sityo na sinasabi mo. Itong sityo sulok ay medyo liblib na ba? Pero mas may liblib pa pala. Hayaan nyo at minsan ay sama-sama nating papasukin ang kagubatan. Paghahandaan talaga natin yon. Nang puntong yun, ay pasimple kaming nagkakatinginan ni paring Claudio. Halatang may gusto siyang sabihin sa akin. Nakaparis ko rin namang may gustong sabihin sa kanya. Kapag ganun na ang tinginan naming dalawa, ay saka na lang kami mag-uusap kapag kaming dalawa na lang. Mas maaga po natin papasukin ang gubat ay mas mabuti po. Kailangan maaga po tayo bago lumala ang sitwasyon. Bukas makalawa baka pwede na po tayong pumasok. Pagandaan na po natin kagad. Ha? Teka, bukas makalawa kagad? Bakit parang apurahan naman yata masyado, paring Ron? Isang araw lang ang paghahanda natin Alay, hindi sapat yun. Sabi ko nga, mas maaga nating mapapasok ang gubat, mas maaga nating malalaman ang dahilan ng pagkawala ng mga tao rito, at mas maaga nating matutuklasan ang tagong sityo. Mas mainam yun. Mas mauunahan din natin ang paglala ng sitwasyon. Bakit? Hindi ba kayo payag doon? Payag naman kami. Ikaw ba, paring Puroy? Ano masasabi mo? Hindi muna ako sumagot. Palihim ko munang pinag-aralan ang muka at kilos ni paring Ron. Ewan ko ba? Pero parang may mali akong napapansin sa kanya. Napapaisip ako dahil doon. Kung may ayaw sa inyo, pwede namang di sumami. Pwede rin namang kami na lang ni Mang Jose ang gagawa ng plano. Magtatawag na lang siguro kami ng ibang pwedeng sumama sa amin. Ala hindi problema yon, Ron. Marami pa rin naman siguro tayo matatawag sa kabila ng ako at sinisisi ng iba. Saka, makukuha pa naman siguro natin sila sa paliwanag kung bakit kailangan natin pasukin ang loob ng gubat. Tama po kayo, Mang Jose. Katunayan, ay nakahanda na po magiging paliwanag ko para merong mga sumama sa atin. Sandali, paring Ron. Kung papayag ba ako, tayong apat lang ba ay sapat na? O magtatawag pa rin tayo ng iba? Kung tayong apat pwede na rin. Sapat na rin yun. Makakabusog na. Ano? Anong ibig mong sabihin makakabusog na? Ang ibig ko sabihin kumbaga sa taong gutom, 4 na plato lang ay sapat ng makakabusog. Kung mas marami naman, mas ayos sana yon. Pero kung sakaling may mangyari, mangangahulugan namang mas marami ding mapapahamak. Kung 2 lang naman, hindi naman sapat para protekta ng isa't isa laban sa nakaambang panganib, hindi ba? Pero kung 4, sigurado sasapat na yon. Tama naman ako, hindi ba? Oo, tama ka naman, iyo. Nakukuha ko ang gusto mo sabihin. Iniisip mo lang ang pinakamagandang opsyon. O ano, Puroy? Naiintindihan mo na ba ang punto ni Ron? Sa sandaling yon, bago ako sumagot, ay tinitigan ko muna sa mata si paring Ron. Pero hindi niya sinalubong ang titig ko. Sa halip ay ang kinakatay naming musang ang binalingan.
Halata rin sa mukha niya ang pagpipigil ng umisi. Alam kong ang ganong galaw ay may pakahulugan. Pakiwari ko ay may lihim siyang dapat ko na malaman. Naiintindihan ko na po, Mang Jose. Saka, papayag na rin po kung tayong 4 lang ang papasok sa gubat. Pero, sigurado na ba tayong bukas makalawa na kagad ang punta natin? Ala ayos na yung ganun kagad. Isipin mo na lang na inisyal pa lang natin pagpasok. O ayan, nadali nyo, Mang Jose. Kumbaga unang silip pa lang natin. Saka na natin pag-iisipan pa ang mas pinaghahandaan na tuluyan nating pagpasok sa Tagum Sitio. Hindi natin bibiglain, syempre. Baka pa nga, mas tayo ang mabigla kung ganun ang gagawin natin, hindi ba? Nakukuha ko na, paring Ron. E di paano? Maghahanda na kagad tayo bukas. Paring Puroy, pupunta ako bukas sa bahay mo, ha? Nako, saktong paghahanda lang muna kailangan natin, mga iyo. Ala saka na natin lubusin kapag sigurado na tayo kung ano ang matutuklasan natin. Sa susunod, ay mas matutumbok na natin kapag alam na natin ang mga dapat paghandaan. O siya, mamaya na ulit natin pag-usapan yan. Lutuin na muna natin itong musang at nang masimulan na natin ang inuman. Kanina pa talaga nauuwa malalamunan ko sa patak ng tuba. Teka, makuha nga muna. At baka mamaya'y mahanap ni Rutyang sa pinagtataguan ko ay maitago niya ang ilan. Mas matinik pa naman yun sa akin kung magtago ng mga gamit. O ayan, dali nyo na sa kusina mga karne. Sandali lang ako. Matapos naming maluto ang musang, ay nag-inom na nga kami. Ngunit ang balak naming muling pag-usapan, ang paghahanda ay hindi na natuloy. Kung saan-saan na napunta ang paksa namin, hanggang sa inabot na kami ng takip silim. Dito na nagsimulang magpaalam si paring Ron na akala naman namin ni paring Claudio ay siyang huling makakasama ni Mang Jose sa inuman. Mas mauuna pa pala ito sa amin na bumitaw. Nako, paano ba yan? Papadilim na pala. Kailangan ko nang umuwi. Malalagot ako nito sa misis ko eh. O siya, magpapaalam na ako sa inyo. Aba, bakit kaaga mo naman yatang umalis, paring Ron? Di pa nga natin nakakalahati ang pulutan at ang tuba. Aayaw ka na. Mas mauuna ka pa pala sa amin ni paring Puroy. Sa pagkakaalam ko, hindi naman ganun ka-stricto ang asawa mo, ha? Teka nga, baka may iba pang dahilan. Hindi ka pa namin nakikitang nagbababad sa inuman, pare. Yung bang tipong inaabot ng umaga? Naku hindi nyo ganun kilala ang asawa ko. Ibang patakaran nun pagdating sa pag-iinom-inom ko. Ayaw na ayaw nun na inaabot ako ng gabi sa pag-uwi tapos lasing na lasing pa. Yun ang dahilan kung bakit iwas ako magpagabi kapag nakainom. Kaya pasensya na kayo kung kailangan ko na talagang umuwi. Ala hindi pa naman ganun kadilim eh. Tumagay ka pa ng mga 4 o 5 pa. O kaya 10 mo na. Ang sarap pa naman itong dinugo ang musang eh. Naku Sige na pare, maupo ka na ulit. Konting tagay na lang Maya-maya kami rin ni paring Puroy magpapaalam na dito kay Mang Jose. Baka mabitin naman siya. At kami pagdiskitahan na naman. Ako pa naman ayaw na ayaw ko nabibitin sa alak. Saklap mo na ba makisama ron? Ano ka ba? Sige na, maupo ka na. Sige na nga ho. Konting tagay na lang ha. Mahirap na talaga kapag masyado na akong gilabi sa pag-uwi. Kayo rin. Malalagot kayo sa misis ko. Yan ang kumpare namin. Tuloy ang inuman. Tuloy ang ligaya. Masaya to. O paano yan? Kayo naman sana ang madalas kong maging kainuman. Kahit gabi-gabi pa, ay ayos na sa akin. Hindi naman ako nauubusan ng tuba. At may regular naman akong pinagkukuhanan. Ang pampulutan ay ako na rin bahala ron. Nang ituloy namin ang inuman, makaraan lang ang ilang sandali. Walang ano-ano, ay napasulyap ako sa banda ng kusina ni Mang Jose. Napansin ko si Aling Rutyang na palihim kaming minamatyagan. Napansin ko ring may kung ano itong pinapausok
na muntimbanga. Parang may ginagawa itong ritual bilang isang albularya. Seryosong seryoso itong nakatingin sa amin, lalo na kay Paring Ron. Pero kapag kwan, ay nahuli rin ako ni Aling Rutsyang na nakatingin dito. Nagulat pa ako nang bigla akong sinenyasan na lumapit. Nang tumayo ako para sumunod, ay siya naman pagtayo rin ni Paring Ron. Mang Jose, iihilang ako saglit sa bandaron Tuloy, titignan ko kung ano meron sa bandaron at parang may maiingay na mga insektong kuliglig Parang hindi po yata normal yun. Oo nga naman. Bakit nga kaya nag-iingay sila at hindi pa naman nila kapanahunan? O siya, pag-iingat ka sa bandaron iyo. Baka may ahas o kung ano, kaya sila maingay. Habang pasimple kong pinupuntahan si Aling Rutsyang sa kusina na hindi napapansin ng mga kainuman ko, ay pasulyap-sulyap ako sa banda ni Paring Ron. Napansin kong para itong hindi mapakali sa paglinga-linga at para bang may kung anong pinipigilan sa katawan. Paplos-saplos kasi ito sa mga braso, sa dibdib at mukha na para bang naghihilamos. Nang tuluyan naman akong makarating sa kusina, ay mabilis akong hinila ni Aling Rutsyang. Huwag ka maingay, Puroy. Pero ngayon lang, ay may kakaiba ko na sagap kay Ron. Para bang may mali sa kanya. Ano ang ibig niyo sabihin na may mali kay Paring Ron? Napansin mo ba ang kakaibang ingay ng mga kulisap na kuliglig doon sa banda ng pinag-iihian niya? Hindi ganon ang normal na tunog ng mga kuliglig. Alam mo ba, babalayon na may panganib sa paligid. Inaakit din nila ang sino man na may bantang panganib at doon mismo pumunta si Ron. Ibig sabihin ay si Ron ang mismong banta. Sigurado ba kayo dyan, Aling Rutsyang? Abay, oo naman. Ito sasabihin ko sa iyo ang isa ko pang kakayahan na hindi rin alam ni Jose. May kakayahan akong makipag-ugnayan at makipagtalastasan sa mga kulisap. Alam ko kung nagbababala sila, nagre-reklamo o kaya naman ay galit at kung ano-ano pa base sa mga tunog nila at gawin. Hindi lang din ako albularyo ng mga tao, kundi albularyo rin ako ng mga insekto. Heto nga, nang marinig ko ang babala ng mga kuliglig, ay agad akong nagsagawa ng ritual. Kaya nalaman ko tuloy na isang banta si Ron. Ganun ho ba? Ibig sabihin po ba isang masamang tao si Paring Ron? Hindi ko pa sigurado. Pero wag mong kalimutang dayo lang siya rito sa atin. Hayaan mo at sisikapin kong alamin ang lahat tungkol sa kanya. Makikipag-ugnayan ako sa mga kulisap sa paligid. Basta, mag-iingat kayo sa kanya. Pagbalik ko babaya, ay pasimple mong sabihan si Jose at Claudio. Huwag ka lang magpapahalata kay Ron at delikado. Sige ho, pupuntahan ko na po sila ngayon. At sabihan habang hindi pa po nakakabalik sa pwesto si Paring Ron. Pero teka pala iyo, may isa pa pala akong sasabihin sa iyo. Tungkol naman ito sa iyo. Tungkol ho sa akin? Ano naman po ang tungkol sa akin? Huwag niyong sabihin banta rin ako. Wala po akong masamang intensyon. Hindi po ako ganun tao Ay, talagang hindi. Kabaligtaran naman ang nasagap ko sa mga kulisap sa paligid tungkol sa iyo. Hindi mo ba napapansin na may tumutunog ding mga kuliglig sa banda rito ng kusina? Iba naman ang tunog nila, hindi ba? Aba, oo nga po no. Ano naman po ba ang ibig sabihin ng ganyan tunog nila? Ipinaparating nila sa akin na ikaw ang napipisid nilang pagkalooban ng isang mutya. Ano ka mo? Isang mutya? At bakit naman po ako pagkakalooban ng mutya? Saka di po ba ang mutya ipanlaban sa mga masasamang elemento sa paligid? Tama ka.
Matatalino rin ang mga insekto at baka hindi mo nalalaman. Ganyang may nasasagap silang banta sa paligid. Nagkahanda kagad sila at pumipili ng pagkakalooban ng mutya para kontrahin ang banta. Ibig po ba ninyong sabihin masamang elemento si paring Ron? Hindi siya tao, ganun ho ba? Hindi ko pa tiyak, iho. Pero daroon ang posibilidad. O di naman kaya ay ginagamit lang siya ng masamang elemento. Kaya nga pinag-iingat ko kayo kay Ron. Bigla ay naisip ko ang kaninang maaga pang pagpapaalam ni paring Ron. Pati yung kakaibang mga napansin ko sa kanya. Tama lang pala ang kutob kong may mali talaga sa kanya. Kung ganyan po pala na may kakaiba kay paring Ron, talagang kailangan namin mag-ingat sa kanya. Lalo po't may balak po kaming pasukin ng gubat para alamin kung anong totoong dahilan ng pagkawala ng ilan nating mga kababaryo. Sa kasabi po niya, may tagong sityo raw po sa loob ng gubat. Tagong sityo sa loob ng gubat? Alay, kailan pa nagkaroon ng tagong sityo roon? Pwes, malalaman din natin yan. Kakausapin ko mga kulisap at ipapahanap ko ang sityo na yan kung totoo nga meron. Saka teka nga po pala, Aling Rutyang. Bakit hindi nyo rin pala alamin ang dahilan ng mga pagkawala rito sa pamamagitan po ng kakayahan nyo sa mga kulisap? Abay, oo nga no. Bakit ba hindi ko kagad naisip yan? Paano naman kasi? Palagi ko na lamang pinoproblema yung Jose sa pag-inom-inom niya. Hindi ko tuloy gaanong natututukan na mahahalagang bagay. Hayaan mo, Puroy. Ngayong may banta at may makakatulong pa ako sa katauhan mo, ay hindi ko na nga muna papansinin ang Jose na yan. Bahala siyang ma-stroke. Saka pagod na rin ako sa kakahanda ng mga herbal na inumin para lang makontra ang epekto ng alak sa katawan niya. Hindi naman siya tumitigil. Ay, talaga namang nakakabwisit na. Habang nagsasalita pa si Aling Rutyang, ay napasilip ako sa banda ng inuman. Nanlaki ang mga mata ko nang mapansin kong wala nang tao roon. Wala na rin sina Mang Jose at paring Claudio. Teka po, Aling Rutyang. Nasaan na po sila Mang Jose at Claudio? Tignan nyo. Wala na po sila sa pwesto namin. Ha? Diyos ko. Yan na yata ang panganib. Nasaan na sila? Parehong nag-aalalang inilibot namin sa paligid ni Aling Rutyang ang paningin namin. Maging sa banda ng pinag-ihihan kanina ni paring Ron, ay wala ring tao roon. Dito na kami parehong lumabas ng kusina ni Aling Rutyang at sinimulang galugarin ang paligid. Diyos ko, nasaan na kaya sila? Wala sanang mangyaring masama sa kanila. Hanggang sa makarinig kami ng sunod-sunod na mga kaluskos sa di kalayuan sa kinaroroonan namin. Napansin naming gumalaw-galaw ang mga palumpong ng halaman sa gilid ng bakuran. Sa banda ron, Puroy. May gumagalaw sa banda roon. Mang Jose! Paring Claudio! Paring Ron! Kayo ba yan? Sumagot kayo! Nagulat kami ni Aling Rutyang nang sa banda roon pa ng maraming puno ay narinig namin ang sigaw ni Mang Jose at paring Claudio. Pagbaling namin doon ni Aling Rutyang ay namataan namin si Mang Jose na kumakaway. Kasama nito si Claudio na may kung anong minamataan sa makapal na talahiban. Ala Puroy! Puroy! Kunin mo ang palabas doon ni Claudio at sumunod ka rito! Pagdala ka rin ng gasera, bilisan mo! Ikaw naman, Rutyang, huwag ka nang sumama rito! Maiwan ka na lang dyan! At delikado! Mabilis ko namang sinunod ang utos ni Mang Jose. Si Aling Rutyang naman ay kagad kinuha ang gasera sa may kusina at iniabot sa akin matapos kong makuha ang mga panabas namin ni paring Claudio. Maliban sa gasera, ay may kung anong bagay pang iniabot sa akin ang matandang babae. Ano ho ito, Aling Ruth? Para saan po ito? Basta, isuot mo ang kwintas na yan, iho. Ang palawit niyan ay sungay ng damaw o higanting salagubang. Magsasagawa kagad ako ngayon ng ritual para riyan.
Kapag nakita yan ng mga insekto, ay poprotektahan ka nila at aakayin kung ano ang dapat mong gawin. Meron din yan si Jose. Pero napakatigas ng ulo. Ayaw isuot. Kung isinusuot naman niya, ay hindi naman niya sinusunod ang gabay sa kanya ng mga insekto. Ayaw tumalab sa mga pasaway na tulad niya. Kaya sige na, isuot mo na at puntahan mo na sila bago pa man may mangyaring masama. Isinuot ko na nga ang kwintas at sumunod na sa kinaroroonan ni na Mang Jose at Claudio. Agad kong iniabot sa kumpare ko ang tabas niya. Ang gasera naman ay iniabot ko kay Mang Jose. Ito ang nagpauna sa amin. Ano ba nangyari, Mang Jose? Ano ang hinahanap nyo? Ala may nakita kaming kakaibang nilalang kanina ni Claudio. Parang tao na puro balahibo katawan. Kulay itim ang balahibo niya. Para siyang halong tao at malaking oso. Kulay pula ang kanyang mga mata. Nakasilip kanina sa banda rito. Nang mapansin namin ni Claudio, ay mabilis naman tumakas sa banda roon sumuot. Grabe, paring Puroy. Nakakatakot talaga ang itsura niya. Kung hindi halimaw ang nilalang na yun, ay baka aswang. Baka yun na ang aswang na mangingilalat. Anak ng teteg, hindi aswang yun, Claudio. Mas para siyang malaking aso lang talaga na nakatayo na parang tao. Si Ron pala. Kailangan nating hanapin. Baka nakuha na siya ng halimaw na yon. Pero teka, medyo lasing na pala tayo at nakainom na. Hindi kaya na mamalikmatalan tayo, Claudio. Baka mismong si Ron lang yon at napagkamala nating halimaw. Sasagot pa sana si paring Claudio, pero bigla itong natigilan. Inalog-alog pa nito ang ulo habang malalim na napapaisip. Ha? Baka nga ho, dala lang po ng kalasingan natin. Pero bakit naman po kaya dun sa bandarong tumakbo si paring Ron? Bakit sa Talayban pa? Tinakasan talaga tayo ng lokong yon. Alay, nagkunwari lang palang umihi. Uwihi pala. Saka, bakit doon pa tumakbo? Papunta na rin ang gubat sa bandaron. Ay siya, tara na nga bumalik sa inuman natin. Huwag na nating isipin na lalaking yon. Baka kung ano-ano pang makita natin dyan kung susundan pa natin siya. Bahala siya mapahamak. Saka, kaya naman na siguro niya ang sarili niya. At matanda na siya. Tara na, uwinom na tayo. Una, ay napatingin muna sa akin si paring Claudio at umiiling na muling nilingon ang bandang itinuro nila kanina na direksyong pinasukan daw ni paring Ron. At nang nagpatiuna ng lumakad pabalik si Mang Jose, ay napilitan na lang kaming napasunod. Ay nako, nalilito talaga ako pare. Hindi ko alam kung namalikmatalan ba talaga kami ni Mang Jose kanina o totoong halimaw o aswang ang nakita namin. Pero parang totoo kasi. Huwag mo nang isipin nyo, Claudio. Malabog aswang ang nakita natin. Iisipin mo na namang mangingilalat yon, ha? Pwede ba? Sumunod na kayo sa akin. Yung pulutan natin, baka iba na lumalantak na mga yung pagbalik natin at baka dinadali na ng pusa. Bilisan nyo na! Sige lang ho, Mang Jose. Nariyan na ho kami. Susunod na kami. At sumunod na nga kami sa matanda. Pero hindi pa man kami ganong nakakalayo, walang ano-ano, ay napansin ni Claudio ang suot kong kwintas. Teka pare, ano ba yung suot mo? Kailan ka pa nagkaroon ng ganyang kwintas? Saka bakit parang... Uy, tignan mo oh. Umiilaw ang palawit ah. Pagtingin ko sa palawit ng kwintas ay umiilaw nga. At nang kapain ko ito, ay naramdaman kong medyo umiinit ito. Ano kayang ibig sabihin nito? Teka, nagpalinga-linga ako sa paligid nang mapansin kong may naglilitawang mga alitaptap. Napangangako sa pagkamangha nang dahan-dahang nagsama-sama ang mga ito. Maging si paring Claudio ay napanganga nang mapatingin din sa paligid. Ano to? Naglalabasan ng mga alitaptap. Hala ka pare, mukhang hindi maganda ang ibig sabihin nito ah.
Hindi pa naman panahon para maglabasan ng mga alitaptap ah. Naku, bilisan na natin bumalik. Baka may engkanto sa paligid o kaya baka may kapre. Hindi pare, ibang kutob ko rito. Ang mabuti pa ikaw na muna ang sumunod kay Mang Jose. May titignan lang akong mangyayari. Naalala ko kasi yung sinabi kanina sa akin ni Aling Rutiyang. Siya mismo nagbigay sa akin ng suot kong kwintas. Ha? Bakit pare? Ano ba sinabi sa ni Aling Rutiyang? Sa akin di ka ba natatakot? Ibang ibig sabihin ng mga alitap-tap na yan pare. Sige na pare, sumunod ka na lang kay Mang Jose. Ako nang bahala rito. Babalikan ko rin kayo agad pagkatapos ko rito. Sige na, lumakad ka na. Huwag mo na akong alalahanin. May dala naman akong panabas eh. Hindi na nakatanggi pa si paring Claudio nang muli kaming tawagin ni Mang Jose nang mapansin itong hindi pa kami gaanong nakakalapit dito. Oo, nariyan na po kami Mang Jose. O paano? Bahala ka na dyan pare ha. Basta binilaan kita. Mag-iingat ka na lang ha. Sumigaw ka na lang kapag kailangan mo ng rest back at pupuntahan ka kagad namin ni Mang Jose. Matapos akong tuluyang iwanan ni paring Claudio, ay muli kong binalingan ang mga alitap-tap. Napakarami na mga ito. Napansin kong iisa ang direksyong tinatahak ng mga ito. Naramdaman ko ring parang may nag-uudyok sa akin. Nasundan ang mga ito. Ito na yata ang sinasabi ni Aling Rutiyang. Naakain ako ng mga insekto sa kung ano ang dapat kong gawin. Ngunit ano kaya ang meron? Sinundan ko ang mga alitap-tap hanggang sa mapadpad ako sa isang parte ng talayban kung saan huminto ang mga ito at nanatili sa ere. Napaawang ang bibig ko sa pagkamangha nang pagtingin ko sa ibaba ng tinapatan ng mga ito ay nakita kong may isang bagay na nagliliwanag. Ano kaya yun? Parang batong hiyas ah. Nilapitan ko ang bagay na yun para pulutin at tama nga ang akala ko. Isa nga itong batong hiyas na kulay asul at hugis kulisap na kuliglig. Napakalamig nito sa kamay na parabang nanunuot sa balat ko. Ano kaya ito? Ito na kaya ang sinasabi ni Aling Rutiyang na mutya? Kailangan ko magmadali para mapakita kagad sa kanya. Ngunit pagkatayo ko pa lang, walang ano-ano, ay nakarinig ako ng sunod-sunod na mga kaluskos mula sa di kalayuan sa akin. Kasunod nito ay isang mahinang pag-atungal ang narinig ko ng kung anong mabangis na nilalang. Naalarma ako dahil dito at nagpalinga-linga sa paligid. Ang mga alitap-tap naman ay nagsimulang kumilos palayo sa talayban. Sa pagkataranta at pagkaakala ko sa sinabi ni Aling Rutiyang, ay sinundan kong muli ang direksyon ng mga ito. Inakay ako ng mga alitap-tap pabalik sa bahay ni Aling Rutiyang. Nang makita nga ng albularya ang paparating na grupo ng mga alitap-tap, ay kagad itong sumalubong sa akin. Maging sina Mang Jose at paring Claudio ay napasunod din. Kapwa ang nagtataka at nag-aalala ang mga ito. Poporoy, humahagos ka. Nararamdaman ko sa iyo ang enerhiya ng isang mutya. May nakita ka ano? Madali ka. Ipakita mo kaagad sa akin kung ano yan. Ito, Aling Rutiyang. Isang batong hiyas na hugis kuliglig. Tignan niyo po, umiilaw pa. Diyos ko, yan nga ay isang mutya ng kuliglig, iho. Ano ho? Mutya ng kuliglig? Huwag paring puro yan, swerte mo naman. Dapat pala sinamahan kita kanina para nakakita rin ako. Aba, totoo pala talaga, mutya. Ala ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Sana ako rin ay magkaroon ng ganyan, Rutiyang. Ay nako, huwag mo nang hangarin, Jose. Kahit kailan ay di ka magkakaroon ng ganito. At bakit naman? Albularya ka at asawa mo ako mismo. Kaya hindi malabong makahanap din ako ng ganyan. Asa ka pa? Wala kang nag-iisang kwalifikasyon para mapili ka na kahit na anong mutya. At aling mutya naman kaya ang pipili sa isang lasenggo? Para butete ang katawan mo, padalos-dalos at pasaway. Sige nga, sabihin mo nga sa akin kung may magkaka-interes sa'yo. Di ikaw.
Ikaw ang mutya ng mga dakdakera na nagkagusto sa akin. Che, tumigil ka. At sinong hindi magiging dakdakera sa tulad mong kay hirap pagsabihan? Puro ka pa kalokohan. O sige nga, sabihin mo nga. Ay, Aling Rutyang, ganito po ba talaga itong mutyang ito? Umiilaw? Saka napakalamig po niya. At parang pumapasok po sa katawan ko ang lamig niya. Tiisin mo lang yan, iho. Talagang ganyan iyan. Isinasanib niya ang enerhiya niya sa iyo. Teka nga muna sa loob ng bahay. Halika, delikado pala tayo rito sa labas. Dahil sa pag-ilaw niyan, senyales yan na nalaman na masamang elemento sa paligid na may nabuong mutya na kukontra rito. Sigurado kung nagmamatyaglan sila sa paligid at humahanap ng tiyempo. Kinilabutan ako ron dahil kanina ay may narinig akong mga kaluskos at tatungal ng kung anong nilalang. Mukhang yun na mismo ang masamang elemento na sinasabi ni Aling Rutyang. Pagpasok namin sa loob ng bahay ay agad-agad na kumilos si Aling Rutyang. Hala, tulungan niyo muna akong magsipagsabit ng mga pangontrang dahon sa mga dingding para hindi maamoy ng masasamang elemento sa paligid ng mutya ni Poroy. Sandali. Nasaan na pala si Jose? Nasa labas pa ba siya? Wisit naman talaga. Napakapasaway ng matandang iyon. Alay, nandito ako. Dakdakera kong asawa. Ipinasok ko lang ang bote ng tuba na hindi pa namin nauubos at siyempre ay ang pulutan namin. Sayang naman kung mga elemento lang sa paligid na makikinabang. Nang walang alinlangan pa, nang may masilip kaming kung anong nilalang na mabilis na sumibad sa labas ng pinto, ay mabilis na hinilan ni Aling Rutyang si Mang Jose. Tuloy sara at tarangka ng pinto. Tatawa-tawa ka pa rin, butete ka. Sinabi na nga may masamang elemento sa paligid na nakaabang ay inuna mo pa yung walang kwentang bagay na yan. Kita mo na, kubuntikan ka ng madagit sa labas. Ano namang makakadagit sa akin? Sa angas ng itsura kong ito, walang mangangaas na dumagit sa akin. Kita mo naman, buong buo kung nakapasok dito, hindi ba? Mga babae nga naman. Mas nervyos palagi ang inuuna sa halip na kukote. Kaso, wala ka nga palang kukote. Tumigil ka. Hindi mo lang nakitang nasa labas ng pinto kanina. Itong sina Puroy at Claudio ay nakita rin nila. Hindi ba mga iho? Totoo po yun, Mang Jose. Kung di kayo hinila kagad ni Aling Rutyang, ay paniguradong nadagit na po kayo ng kakaibang nilalang na nasa labas kanina. At teka pala, parang ganun din po ang itsura ng nakita namin dati Mang Jose, ganun na ganun po ang itsura ng nilalang na nakita natin dati, di ba? Hindi pala tayo namamalikmata lang. Yun yata mismong nasa labas. Kita mo na. Nakita nyo rin pala kanina. Ay bakit hindi nyo kagad sinabi sa akin? May gumagala talagang panganib sa paligid. Sigurado kong mangingilalat yon. Ay nako, ayan na naman ang walang kwentang katapusang mangingilalat na yan. Kahit anong sabihin nyo, hindi ako naniniwalang may mangingilalat na aswang. Ano kung gano'n ang itatawag mo sa nakita nyo ni Claudio? Anghel? Ha? Ganun ba? Ay, huwag kang maniwala kung ayaw mo. Saka ka nalang siguro maniniwala kapag harap-harapan ka ng nalalapa ng mangingilalat. Pero sana'y huwag naman. Kawawa ka naman. Ay, Diyos ko. Huwag ka lang nga muna magpasaway ngayon, Jose. Kritikal na sandali ito para sa mutya ni Puroy. Damay-damay tayo lahat dito. Kailangan ko rin maselyoan kagad ang mutya para hindi na to maamoy ng mga elemento sa paligid. Tuloy, ituturo ko na rin sa kanya kung paanong pagganahin ang mutya at kung ano-ano ang mga kapangyarihan na taglay nito. Aba, ay ayos siya na. Mabuti pa mga iyo, ay dito na muna kayo sa bahay magpalipas ng gabi. Alay, sakto. Mauubusan din natin itong tuba at pulutan. Sa kanayang addiction mo, Jose. O kaya ay kayong dalawa na lang muna ni Claudio ang umubos dyan. Itong si Puroy ay hindi muna pwede. Saka binabalaan ko kayo, ha?
Wag muna kayong lalabas ng bahay. Kung iihi kayo, ay sa banyo na kayo umihi at wag na sa labas. Delikado, Claudio. Paalalahanan mo yung matandang yan. Kung kinakailangan epektusan mo ang ulo, epektusan mo. Grabe ka talaga sa akin, Rutsyag. Hayaan mo. 1 linggo kitang hindi sisipingan simula ngayon. Akala mo, ha? Ha? Bastos na matandang ito. Anak ko dyan ka na nga. Puroy, halika na muna sa kwarto at doon tayo. Ikaw na muna ang sumiping ay este. Ano ba yan? Ikaw kasi matanda ka eh. Ay, nako. Kung ano-ano tuloy lumalabas sa bibig ko. Pahaba ka talaga, butete ka. Kunwari ka pang dakdakera ka. Puroy, wag kang magkakamali riyan, ha? Subukan mo. Alay, sobrang basisira ang buhay mo. Huwag mo subukan. Ay, sira ulo ka. Halika na nga, Puroy. Huwag mong pansinin ang baliw na matandang yan. Wala tayo mapapalarian, kundi konsibisyon. Nang gabing yon, ay nagsagawa si Aling Ruth ng ritual para selyuhan ang mutya ng kuliglig. Itinuro rin niya sa akin ang lahat ng kailangan, mula sa kung paano pagaganahin ng mutya at kung ano-ano ang mga kapangyarihang taglay nito. Hindi lang yon, tinuruan din niya ako kung paano makikipagkalastasan sa mga kulisap sa paligid. Kalaunan, ay tuturuan na rin kita kung paano maging isang albularyo, iho. Sa iyo ko na ipapamana ang kakayahan ko. Total, ay wala namang kaming anak ni Jose at matanda na talaga kami. Nasa iyo na rin lang ang lahat ng kwalipikasyong hinahanap ko. Ay ikaw na rin talaga ang napili ko. Ikaw ang magiging tagapagtanggol ng mga kababaryo natin sa sityo na ito, laban sa lahat ng anyo ng masasamang mga elemento. Hindi ka na lang din basta isang magsasaka ng mga halaman, kundi pati mga kulisap at tagapuksa ng mga kampo ng kadiliman. Nang gabi ring yun, ay napanaginipan ko ang mga kaluluwa na humihingi sa akin ng tulong at uhaw sa hustisya. Kabilang narito ang ilan kong mga kamag-anak. Ipinakita nila sa akin kung paano silang namatay at kung anong nilalang ang lumapa sa kanila. Katulad ang mga ito ng deskripsyon ni paring Claudio sa nakita nila dati ni Mang Jose. Halong tao o malaking oso dahil mabalahibo ang katawan. Ang mga nguso ay mauumbok at tadtad na mga pangil. Ang mga kamay naman nila ay parang sa oso o may mga kukong maiitim at pagkakatulis. Mapupula ang kanilang mga mata, pati ang kanilang lumalaylay na mga dila na nababalot pa ng malapot at manilaw-nilaw na laway. Nakakadiring tignan pagkat tumutulo pa. Kinabukasan, bandang tanghali, ay agad kong ikinuwento kay Aling Rutsyang ang panaginip ko. Habang ikinikwento ko yun, ay napansin kong may mga paru-parong isa-isang nagsisida po sa gilid ng dingding sa sala kung saan kami nag-uusap. Doon na rin kami sa sala nagsalo-salo para sa tanghalian. La! Tignan niyo! Bakit nagdadapuan ng mga paru-paro sa tabi-tabi? Anong ibig sabihin ito? Diyos ko, parang gusto kong kilabutan dito ah. Tanghaling-tanghali pero ganyan. Di ba kapag ganyan ibig sabihin? May namatay na mga kamag-anak at nagpaparamdam? Di ba ganun yun? Mali ka, Claudio. Mas tamang sabihin na ang mga paru-parong yan ay mensahero ng mga kaluluwa ng namatay. Hindi mismong kaluluwa ng mga namayapat. Saka, hindi kaluluwa ng mga kamag-anak namin na mga yan, iho. Narinig mo naman ang ikinuwentong panaginip ni Puroy. Ang mga paru-parong yan ay pahiwatig ng mga kaluluwa nang nasa panaginip niya. Narito sila para ipaalam din sa akin. Liban pa riyan, base sa galaw nila, hinihiling din nila sa akin na magsagawa raw ako ng ritual at anumang iutos ko ay susundin nila. Ang araw na ito ay isang paghahanda. Mukhang sa kinagabihan ay magsisimula ng magasik ng lagim ang mga elemento ng dilim
dahil sa pagkakatuklas nila sa mutya kagabi. Tiyak na may plano na sila ng pag-atake na naihanda. Maalala ko nga pala, paring Puroy, Mang Jose, ang araw din ito ay ang paghahanda natin sa balak natin pagpasok sa gubat bukas, di ba? Paniguradong mamaya lang ay darating na rin si paring Ron. Kumusta na nga rin kaya siya, no? Sana ay walang masamang nangyari sa kanya kagabi. Abay, oo nga pala, no? Alay, pero siguro wala na tayong ganong dapat pang ihanda. Itong si Puroy lang ang dapat maganda dahil siya may butya. Tama ba ako, Ruchang? Oo, tama ka. Ako at sina Puroy at Claudio lang ang dapat maganda. Huwag ka na at pasaway ka naman at ayaw ng minamanduan. Maiwan ka na lang dito at mag-inom ka na lang maghapon. Magpakasawa ka sa alak. Mas bagay sa iyon. Hayang ka na naman sa akin, Ruchang. Kaya aga-aga sinisimulan mo na naman ako. Ole, masakit-sakit pa naman ang ulo ko. Bakit? Totoo naman yun. Kung sasama ka sa pagpasok sa gubat, ay baka maging problema ka lang namin. Ako na lang ang sasama sa halip na ikaw. Isa pa, ay kailangan pa rin ni Puroy ng gabay ko. Hindi pa siya ganong sanay sa mutya niya. Ay, hindi. Hindi mo ko mapipigilan, Ruchang. Kahit na ano pa sabihin mo, ay sasama ako. Ay, bahala ka na nga. Pero sana naman. Biglang natigilan sa pagsasalita si Aling Ruchang. Nang walang ano-ano, ay nakarinig kami ng komosyon sa labas. Kaya naman, ay dali-dali itong sumilip sa bintana. May mga tao sa labas. Sandali. At lalabasin ko lamang sila. Ano kaya ang pakay nila? Diyan lamang kayo. Kumain lang kayo. Ako nang bahalang kumausap sa kanila. Baka kailangan lang nila ng tulong ng isang albularya. Saka nararamdaman ko rin na may mali. May iba pa kasing mga insektong naglalabasan sa paligid. At lumabas na nga si Aling Ruchang. Ngunit hindi pa ganong nagtatagal, ay muli itong bumalik na humahangos. Diyos ko! Masamang balita nga ang dala nila. Nangihingi sila ng mga pangontra dahil may mga namataan daw silang gumagala na kakaibang nilalang kagabi. At ito pa, Puroy, iho. Nawawala raw ang mga magulang mo. May nakakita rin daw kagabi na may ilang nilalang na umaaligid sa bahay ninyo kagabi. Pati ang asawa mo raw ay nawawala. Ano? Hindi pwede mangyari yun. Patay. Baka kinuha na sila ng mga aswang na mangingilalat, pare. Kailangan may gawin tayo ngayon. Kailangan natin silang hanapin. At baka maisalba pa natin sila, pare. Tama ka, Claudio. Kumilos na tayo kagad. Teka, sandali. At aabutan ko lang ng mga pagontra, mga kababaryo natin. Tutulungan na rin ninyo ako para mas mabilis. Tuloy, magsasagawa ko ng ritual. Pupunta rin tayo sa bahay niyo, Puroy. Magtatanong-tanong ako sa mga insekto sa paligid ng bahay ninyo para malaman natin kung ano ang talagang nangyari. Tuloy, uutusan ko na rin ng ilang mga insekto na tulungan tayong alamin kung ano ang mga nilalang na umaaligid kagabi at kung saan sila nagmula. At ganun na nga ang ginawa namin. Matapos naming maabutan ng mga pangontra ang mga kababaryo namin, ay kagad kaming pumunta sa bahay namin. Gamit ang espesyal niyang abilidad, ay kinausap ni Aling Ruchang ang bawat insektong mamataan niya sa paligid. Sabi ko na nga ba? Mga aswang daw ang dumukot sa mga magulang at asawa mo, Puroy. Malabag na mga aswang na mangingilalat. At mukhang kilala ka talaga ng dumukot sa kanila. Malabag na nalaman nilang ikaw ang nakakuha ng mutya. Kaya ang mga malalapit sa iyo ang pinuntirya nila. Ito ay sinadya para mapilitan kang lusubin sila o iligtas o ipaghiganti ang mga mahal mo sa buhay. Mga hayop sila. Magbabayad sila sa akin, Aling Ruchang. Pero saan ko po ba sila pwedeng lusubin? Sa kayo na hindi ko pa alam, iho. Kakautos ko lang sa mga kulisap na taluntunin kung saan nagmula o nagkukuta ang mga mangingilalat na aswang. Aling Ruchang, wala po ba sinabi sa inyo mga kulisap kung saan po pumunta ang mga dumukot sa mga magulang at asawa ni Paring Puroy?
Sa banda raw doon, iyo. Asa, punta na natin kagad. Ang mga insekto naman doon ang tatanungin ko. Kada ituro nila ay punta na lang natin. At kada insekto sa bawat direksyon ay tatanungin ko. Ganun na lamang ang gawin natin hanggang sa matuntun din natin kung nasaan sila. Alay, ang hihina nyo naman yata mag-isip. Ikaw naman, Rutyang, may pausap-usap ka pa sa mga insekto na nalalaman. Samantalang common sense na lang ang kailangan dyan. Manong sa gubat na tayo dumiretso? Saan pa ba posibleng magkuta ang mga aswang, di ba? Ay, nako. Hindi talaga kayo nag-iisip ng tama. Tama kayo, Mang Jose. Maalala ko nga pala. Di ba ang sabi ni Paring Ron ay may tagong sidyo sa gubat? Hindi kaya doon mismo naniniraan ng mga aswang na mangingilalat? Naku, mukhang tama ka, pare. Pero nasa na nga pala si Paring Ron? Hindi kaya nadukot na rin siya ng mga mangingilalat? Saan kaya palang bahay nila? Di pa nga pala natin alam kung saan ang bahay nila, di ba? Pagkakaalam ko, may nakakita raw kung saan ang bahay nila. Malapit daw yata sa gilid ng gubat. Malapit sa gilid ng gubat talaga? Kung sa bagay. Plano nga rin pala niyang hanapin ang tagong sityo. Kaya doon na pumwesto kahit alanganin. Alay, ang mabuti pa, pasukin na natin ang gubat. Baka sakali ay madaanan din natin ang bahay ni Naron. Siguradong nakapaganda na rin yon. Pero paano kung nadukot din pala sila mag-asawa? Kaya nga, tara na. Wala na tayong dapat taksayin pang panahon. Kung magmamabagal tayo, ay baka hindi na natin sila mailigtas. Baka sakali may mga buhay pa. Tara na! Tara na po kung ganun. Kailangan mailigtas ko ang asawa at mga magulang ko. Hindi pwedeng may mangyaring masama sa kanila. Pero teka, sandali. Hindi pwedeng basta-basta na lang natin papasukin ang gubat. Kailangan nating maging maingat at maging alerto. Ay, naku, Rutyang, para sabihin ko sa'yo, kabisado ko ang pasikot-sikot ng gubat. Ano pa ba dapat nating ikabahala? Ngayon nandito naman ako. Hoy, matanda ka para sabihin ko sa'yo. Matagal-tagal ka na rin hindi nakakapasok sa gubat. Sa tagal na yon, posibleng marami na rin nangyari at nagbago sa loob. Saka ba tanong nga kita, kung talagang alam mo pala ang pasikot-sikot sa gubat, sige nga, bakit wala ka ring alam sa tagong sityo sa loob, ha? Sige, ipaliwanag mo at patunayan niyang ipinagmamalaki mo sa amin. Hindi naman nakasagot kagad doon si Mang Jose. Kuwan kasi. Napakamot na lang ng ulo si Mang Jose nang walang makapang maidadaylan. Hay nako, kita mo na? Kwan ka lang na kwan. Hanggang kwan lang pala ang sinasabi mong kabisado mo ang buong gubat. Sa'yo na ang kwan mo na yan. Ay siya, huwag ka nang kumontra sa gagawin ko. Manahimik muna kayo at magsasagawa lang ako ng ritual. Uutusan ko mga kulisap sa paligid na tulungan tayo maging alerto sa pagpasok sa gubat. Hihingi ako ng babala kapag may nakaambang panganib sa daraanan natin. Yang mga pantabas nyo, Puroy, Claudio, umanda kayo. Ang mga yan ang dagdag proteksyon natin. May dali rin akong pakontra dito sa bulsa ko. At ikaw naman matanda ka. Naku, huwag kang pasaway. Yang utak mo gamitin mo at huwag yang tiyan mong pagkalaki-laking ewan. Ito hong mutya ko, Aling Ruth. Hindi na po natin kailangan? Aba, kailangan siyempre, iyo. Yan ang pinakaalas natin. Lalo na kapag inabot tayo ng gabi sa gubat. Hindi basta-basta ang mutya ng kuliglig na yan. Kaya pakiramdaman mo yang maigi. Uudyukan ka rin yan ng kung ano ang dapat mong gawin. At bababalaan ka rin kung may panganib sa paligid. Yan at ang kwintas na ibinigay ko sa iyo ay magkatuwang din. Maraming posibilidad na pwede mong gawin sa mga yan. Tandaan mo, magiging malapit na rin sa iyo ang mga kulisap o kahit na anong insekto sa paligid. At nagsagawa na nga ng ritual si Aling Rutyang. Inutusan din niya akong ilabas ang mutya kong bato at hinipo ito, pati na ang palawit ng suot kong kwintas. Habang nagpapatuloy ang ritual, ay napansin kong naglalabasan ng ilang mga insekto sa paligid. Nagulat pa ako nang mapansin kong parang umiilaw ang mga ito sa paningin ko
Pagkatapos, kahit nakatago ang mga ito, ay nakikita ko pa rin o alam ko kung nasaan sila banda. Hayan iho, pinagana ko na ang butya para sa iyo. Simula ngayon, ay hindi na lang ako ang may kakayahang makipagtalastasan sa mga insekto, kundi pati na rin ikaw. Dalawa na tayo. Kaya alerto ka rin sa mga insekto sa paligid mo. Huwag mong babaliwalain ang mga babala, senyas, huni, galaw nila, o kung ano-ano pa. Naiintindihan mo ba? Oo. Parang nakikita ko po mga kulisap sa paligid kahit nagtatago sila. Tapos ay para silang bagyang umiilaw. Normal lang po ba yun? Oo, iho. Napagana ko na kasi ang mutya mo. Kaya hindi na tulad ng dati ang paningin mo. Sensitibo na rin ang mga mata mo sa mga kulisap na kaparis ko. Ang mga nakikita natin ay hindi basta-basta nakikita ng karaniwang mga tao. Tulad na lang nila Jose at Claudio. Wow! Nakakaingit naman ang kakayahan nyo, Aling Rutyang, paring Puroy. Sana ako rin. Ang dami mong alam, Rutyang. Ako ba? Hindi mo rin ba riritwalan? At ano naman ang ireretwal ko sa iyo, Aber? Ay siya. Siya rin lang na gusto mo pala eh. Eh di sige. Riritwalan na rin kita. Kesa naman, ipahamak mo lang kami nang hindi namin namamalayan dahil sa kakulitan mo, nabuho ka. Ipahamak ka riyan. Baka ipalunok ko sa iyo yung mga sinasabi mo, Rutyang. Kotang-kota na ako sa pangmamaliit mo sa akin, ha? Wala kapag ako may nagawang malaking ambag dito, ay baka mapahiya ka sa akin. Hindi ko mo ganito ko sige na nga. Ritualan mo na ako kung riritwalan mo ko. Ang totoo naman yan mahal kita, Rutyang. Mahal na mahal kita. Kaya sana, ay ipakita mo rin sa akin sa gagawin mong ritual na sobrang love na love mo rin ako. Kinikilig naman ako. According nitong matandang ito. O siya, riritwalan na nga lang kita at baka babaya magdrama ka pa dyan. Hindi mo bagay, hayop ka! At sumeryoso nang pumikit si Aling Rutyang para magsagawa ng ritual. Ngunit, ang pagpikit namang yon ay sinamantala ni Mang Jose habang lihim kaming nakangiti ni paring Claudio dahil sa eksena ng dalawa ay nagulat pa kami nang senyasang kami ni Mang Jose na huwag maingay. Makaraan ay pinilapit niya ako. May dinukot itong kung ano mula sa bulsa nito at mabilis na ipinasok naman sa bulsa ko. Sumunod ay may inusal ito na walang tunog. Binasa ko na lang ang galaw ng bibig nito. Ayon dito, ay maya-maya na lang daw kami mag-uusap tungkol doon. Nag-approve sign pa ito na tinugon ko naman ng ganun din senyas. Maging si paring Claudio ay naki-approve sign na rin. Hayan, tapos na ang ritual. Siguro naman ay magtitino ka na, ha, Jose? O di paano? Tananan lumakan papasok sa gubat. Puroy, kumuha ka na rin ng flashlight dyan sa bahay o kaya kahit na anong magagamit nating pag-ilaw kapag inabot tayo ng dilim. Saka ipapaalala ko lang ulit sa inyo, ha? Alerto kayo palagi sa paligid. Huwag tayong padalos-dalos. Huwag din tayo maghihiwa-hiwalay kahit na ano pa ang mangyari. Salamat sa ritual mo, mahal ko. Ay, teka pala. Itong si Claudio rin pala ay ritualan mo. Baka mainggit na naman siya sabi ni Puroy. Aba, dapat pantay ang trato mo sa aming tatlo, Rutyang. Ay, oo nga pala. Kaso, ay wala naman akong nakikitang problema kay Claudio. Ayon sa mga kulisap sa paligid, mabait naman daw talaga siyang tao. Wow! Talaga po? Yung po ang tingin sa akin ng mga kulisap? Aba, nakakataba naman po ng puso. Abay, oo naman, iho. Hindi sinungaling ang mga kulisap ko. Naku masaya na po ako ron, Aling Rutyang. Saka, huwag niyo akong alalahanin. Kung hindi na ako kailangang ritualan pa, okay lang. Hindi naman po ako inggitero Wala po ako nun sa katawan ko. Masaya na nga po ako na may mutya itong si Paring Puroy Tapos kayo ay albularya at itong si Mang Jose naman po ay naritwalan nyo naman po para magtino. Suportado ko po kayo. Sapat na pong
ambag ko na lang ang... Sorry po. Ulitin ko, sapat. Sapat na po sa akin ang ambag ko na lang. Ay, wala po akong problemang maidudulot sa inyo. Isa ka talagang ulirang tao, Claudio. Sa mga katagian mong yan, hindi maglalaon, ay may mutsaring pipili sa'yo. Panigurado yan. Ikaw naman, Puroy, swerte mo. At may kaibigan ka tulad ni Claudio. Mahirap magkaroon ng kaibigang tatraydorin ka sa halip na susuportahan ka na totoo. Kaya ingatan nyo ang inyong pagkakaibigang nabuo. Subuko na ito si paring Claudio, Aling Ruth. Katunayan ay may sumpaan kami sa isa't isa bilang matalik na magkaibigan. Kahit na anong mangyari, walang iwanan sa aming dalawa. Nakatutuwa naman kayong dalawa. O siya, tara na palang lumakad habang maaga-aga pa. Sikapin nating huwag tayong abutan ng gabi sa gubat. Kailangan maaga nating mailigtas ang mga magulang at asawa mo. At lumarga na nga kami. Habang papalapit kami sa gubat, ay pasimpleng binulungan ni Mang Jose si Claudio. Tumangutango naman ang kumpare ko at sinunod kagad ang sinabi ng matanda. Nilapitan nito si Aling Rutsyang at inabalang kausapin. Sumunod ay ako naman ang nilapitan ni Mang Jose. Pabulong ako nitong kinausap. Alae, Puroy, yang ibinigay ko sa iyo ay wag na wag mong ilalabas hanggat hindi mo ito nararamdamang kumikimot-kimot sa bulsa mo. Wag na wag mo rin mo nang titignan. Yan ay pang-triple ng mga kapangyarihang taglay ng mutya mo. Sa ngayon, ay wag mo na muna akong tatanungin tungkol dyan. Basta't sundin mo lang ito mga biling ko. Kapag hindi mo sinunod, ay mawawala niya ng bisa. Maigpit ko sikreto yan kay Rutsyang. Hayaan mo tayong dalawa lang muna ang nakakaalam. Nagkakaintindihan ba tayo? Nagtataka at nahihiwagaan man, ay tumangutango na lang ako kay Mang Jose. Nakikita ko namang seryoso at sinsero ito sa mga sinasabi. Oo, Mang Jose. Maasahan niyo ako. Saka ito pa. Nagpapanggap lang ako na parang ewan sa harap ni Rutsyang at pati na rin sa inyong dalawa ni Claudio. Kung bakit ay saka ko na ipapaliwanag ang lahat. Ayos ba? Ayos o. Maiintindihan ko naman po siguro kayo sa uli. Basta siguraduhin yung makakatulong po ang mga sinabi nyo na mailigtas ko ang mga mahal ko sa buhay. Sigurado yun, iho. Basta't sundin mo lang ang mga bilig ko sa'yo. Ayoko na talagang sabihin muna ang lahat ngayon at ayokong magmintis ang plano ko. Buhay at kamatayan ang kakaharapin natin sa gubat. Delikado tayong lahat. Sa sinabi niyo ni Mang Jose ay kinabahan ako. Pero sa tuwing naiisip ko sina inay at itay at ang asawa ko ay nanunumbalik ang lakas ko. Isa pa ay may nag-uudyok sa akin na gawin ng lahat para maisalba sila. Naisip ko baka ang mutya ang nag-uudyok sa akin kaya naman ay lihim akong napangisi. At sa wakas ay nakapasok na nga kami sa gubat pero walang ano-ano. Ay biglang napahinto si Aling Rutsyang at nakiramdam sa paligid. Minuestrahan pa niya kami na tumigil din at tumahimik. Nang sandali ring yun ay nagulat ako nang may nasasagap din akong mga babala mula sa mga insekto sa paligid. Parang naiintindihan ko ang ibig sabihin ng bawat tunog ng mga ito. Maging si Mang Jose ay napansin kong para ding nakikinig at parang nakikita rin ang mga nakikita kong nakatago na mga insekto. Sandali lang. May mga babala akong nasasagap mula sa mga insekto sa paligid. Puroy, alam kong ikaw man ay nasasagap ang mga nasasagap ko. Kaya alerto kayo. May banta na kagad sa parte pa lang nito ng gubat. Ganito rin babala ang nasagap ko nang nag-iinuman kayo sa bahay kagabi. Sasagot pa lang sana ako kay Aling Rutsyang pero walang ano-ano ay narinig namin ang tinig ni Paring Ron na biglang lumitaw sa likod ng isang puno. Sabay-sabay kaming napalingon dito. Paring Puroy! Paring Claudio! Mang Jose! Aling Rutsyang! Nandito rin pala kayo. Pumasok na rin pala kayo ng gubat. Aba, sakto ang pagdating nyo. May mga makakasama na ako
Ako rin mismo ay hahanapin ko ng tagong sityo. Sabi ko nga, ay hindi ko na matiis ang bukas at magsosolo na muna akong pumasok. Pasensya na kung hindi ko na kayo nasabihan pa. O siya, dito sa banda rito tayo dumaan. Nakadaan na ako rito kanina. Bumalik lang ako dahil naiwan ko tong iniinuman ko eh. Wala namang problema sa dinaanan ko at sa tingin ko ay nasilip ko na kanina ang bungad ng tagong sityo. Sasagot sana si Aling Rutsyang na halatang hindi komportable sa mga babala na patuloy naming nasasagap mula sa mga insekto. Pero inunahan ito ni Mang Jose. Ala talaga? Ha! Nasilip mo ng tagong sityo? Kung ganun pala tara na! Tingin ko'y marami tayong bagay na matutuklasan sa tagong sityo. Napansin kong habang nagsasalita si Mang Jose ay ipinipitik nito ang kamay sa likuran nito. Kasunod nun ay nagulat ako sa nangyari. Biglang tumigil ang mga pagpapadala ng babala ng mga insekto sa paligid. Kaya naman ay napansin ko ring nakahinga ng maluwag si Aling Rutsyang. Siya, tara na. Biglang nawala ang mga babala ng mga insekto sa paligid. Ibig sabihin ay ligtas na tayo rito. Mukhang umatras yata ang mga banta sa paligid. Nako, wala po talagang banta sa parte na ito, Aling Rutsyang. Sa takot na lang nila sa akin. Kaya huwag kayong mag-alala. Protektado ko yung lahat. Aakayin ko kayo ng ligtas hanggang sa tagong sityo. Pero habang binabagtas namin ang rutang dinaanan ko no ni Paring Ron, walang ano-ano ay naramdaman kong parang kumibot sa bulsa ko ang bagay na ibinigay sa akin ni Mang Jose. Naalala ko bigla ang bili nito. Pero sa halip na ilabas ito, ay kinapa ko lang muna. Baka ika ko ay hindi lang maayos ang posisyon nito kaya gumalaw. Ngunit pagkahipo ko rito, ay parang may kuryenteng mabilis na gumapang mula sa kamay ko papunta sa ulo ko. Sumunod ay parang nabuksan ang mga mata ko. Otomatikong iginala ko ang paningin sa paligid. Nanlaki ang mga mata ko nang parang may nakikita akong mga bitag na nakaposisyon sa kung saan-saan sa paligid. Paglingon ko kay Mang Jose ay may isinenyas ito sa akin na kaming dalawa lang ang nagkakaintindihan. Palihim din niyang ininuso si Paring Ron. Noon ay alam ko na kung bakit may mga babala kaming nasasagap ni Aling Rutsyang kanina. Si Paring Ron mismo ang banta. Ala Puroy, ano ba ang nakikita mo? Ay alam mo na ang gagawin. Magtiwala ka lang sa ibinigay ko sa'yo. Ha? Anong ibig niyo sabihin, Mang Jose? Anong ibinigay niyo kay Paring Puroy? Wala. Binigyan ko lang naman ng balat ng kahoy si Puroy na pwede niyang ngatain kapag tinatalo siya ng kaba. O heto ga. Ako rin ay meron Ito. Pasimple pa akong inusuan ni Mang Jose. Nakapain din ang bulsa ko. Nakuha ko naman ang ibig nitong sabihin. May nakapanga rin pala akong kasama ng nasa bulsa ko. Yun na siguro yun. Inilabas ko yun at nginuya. At tiniis ang kakaibang pait na nalasahan ko. Ang pait, Mang Jose. Paring Ron, baka gusto mo rin. Naku, huwag na. Kung ganyan naman palang mapait ang lasa iba na lang ang angatayin ko mamaya. Samantala, ay parang nalilito naman ang itsura ni Aling Rutsyang sa nangyayari. Halatang pilit nitong sinasagap ang tunog ng mga kulisap sa paligid. Pero parang walang masagap. Si Paring Claudio naman ay mabuti na lang at marunong makisakay kahit medyo nalilito sa nangyayari. Uy, pahingi rin ako, Paring Puroy. Ang lagay ba kailangan napapaitan? Dapat ako rin. Magkaibigan nga, di ba? Ang pait at tamis ay dapat pinagsasaluhan. Tama ka, Paring Claudio. Pero ako, pas muna sa pait. Sa tamis na nga lang ako mamaya makikisalo sa inyo. Maya-maya ay biglang naiiritang nagsalita si Aling Rutsyang. Teka nga, Puroy. Pakiramdaman mo nga muna yung butya mo. Wala ka bang napapansin na kakaiba? Kasi ako ay may napapansin na kakaiba. Parang wala na akong masagap mula sa mga kulisap sa paligid. Ikaw rin ba?
Sa mga sinabing yun ni Aling Rutsyang, ay napansin kong pasimpleng tumalim bigla ang tingin sa akin ni Paring Ron, pero agad din binawi at maluwang na napangiti ng makahulugan. Nang sandali ring yun, ay malapit ng magdapit hapon. Nagsisimula ng dumilim ang paligid. Napansin ko ring medyo namumula na ang mga mata ni Ron, tulad nung nasa inuman kami. Nang sandali ring yun, ay ewan ko ba kung bakit iba ang naisipan kong isagot kay Aling Rutsyang. Kabaligtaran ang nasabi ko. Ay, ako nga rin po, Aling Rutsyang eh. Wala rin po ako masagap. Ano po kaya ang nangyari? Ano po kaya kung gamitin ko na po mutya ko? Sa puntong yun, sa gulat namin, ay bigla na lamang sumipol si Paring Ron, yung klase ng sipol na parang may kahulugan. Sumunod ay nakasagap ako ng kakaibang mga kaluskos sa paligid. Ano pat, naglabas ng babalang mga tunog ang mga kulisap. Nararamdaman ko may naglalabas ang mga aswang na mangingilalat. Pinalilibutan tayo. Alerto kayo, tumanda kayo. May mga bitag din sila sa paligid. Nakikita ko kung nasang banda ang mga to. Diyos ko po, bakit ako'y walang nasasagap o nararamdaman, Puroy? Akala ko ba wala ka rin nasasagap? Masama ito. Paganahin mo na ang mga kapangyarihan ng mutya mo, Puroy. Dalian mo na! Pero mukhang ayaw pong gumana, Aling Ruth. Ano po kaya ang nangyari? Biglang humalakhak ng nakakaloko si Paring Ron. Kasabay nito ay unti-unting nagbabago na ang anyo nito. Nagiging isa itong nilalang na kalahating tao at malaking oso na mukha ring aso. Isang mangingilalat na aswang. Pare-pareho kaming nagulat, maliban kay Mang Jose na parang inaasahan na yon. Galit na galit naman ang itsura nito. Katapusan niyo na mga pangas. Hindi na kayo makakalabas pa ng buhay sa gubat na ito. Napapalibutan na namin kayo. Saka hindi na talaga gagana yung inutil mo palang mutya, Puroy. Marami kami. Kaya makukontra talaga yan. Hindi, Aling Rutsyang. Anong gagawin natin? Mang Jose, pwede ko na bang ilabas ang binigay niyo sa akin? Wala kang pwedeng ilabas, Puroy. Pagkat ngayon din, ay dadakpin na namin kayo at dadalhin sa aming sityo. Doon mo masasaksiyan ang gagawin namin sa asawa at mga magulang mo. Hayop ka, Paring Ron. Isa ka palang mangingilalat na nagpapanggap lang na tao. Ikaw pala dumukot sa mga magulang at asawa ko. Magbabayad ka sa akin ngayon, hayop ka! Asa ka pa? Ngayon pa, nawala na kayong kawala. Subukan nyo rin tumakas at maraming nakabang sa inyo ng mga patibong. Pati sa likuran nyo ay nakapaglagay na rin kami. Nang sandaling yon, ay wala na kaming nagawa nang pagtulungan na kaming hulihin ng mga kasamahang mangingilalat ni Paring Ron. Sinubukan man namin pumalag ni Paring Claudio gamit ang mga panabas namin, ay hindi naman umubra pagkat nagulat kami sa sobrang liliksi pala ng mga mangingilalat. Sina Mang Jose at Aling Rutsyang ay kapwa tahimik lang at halatang nagpipigil magsalita. Si Mang Jose ay matiim na nakatitig sa akin. Nangungusap ang mga mata nito. Makaraan ay pasimpleng tumango-tango. Naisip ko tuloy na may inihahanda itong pakana. Dinala kami ng mga mangingilalat sa tagong sityo, sa pinakapusod mismo ng gubat na mismong kuta na rin pala ng mga ito. Sa pinakagitna ay isang malaking hawla na puno ng mga kababaryo naming nahuli. Kasama ang mga magulang at asawa ko. Sa paligid naman ay tabi-tabi ang maliliit na mga kubo. Kasalukuyan silang may ginagawang ritual at may isang brutal na inaalay. Winawakwak nila ang hubot-hubad na katawan nito gamit ang kanilang matatalas na mga kuko. Ngayon, magsasama-sama kayo ng mga magulang at asawa mo, Puroy. Gabi-gabi ay tigtatlo namin kayong iaalay sa Diyos naming demonyo para lalong lumakas ang lahi namin.
Nang ipinapasok na kami sa malaking hawla, walang ano-ano, ay naramdaman ko ang sunod-sunod na pagkibot sa bulsa ko. Nang ipinapasok na kami sa malaking hawla, walang ano-ano, ay naramdaman ko ang sunod-sunod na pagkibot sa bulsa ko nang ibinigay sa akin ni Mang Jose. Kasabay nito ay ang pag-init kapwa ng mutya ko at ng palawit ng kwintas na bigay naman sa akin ni Aling Rutsyang. Sumunod ay parang may nag-udyok sa isip ko ng kung ano ang dapat gawin. Napalingon ako kay Mang Jose ng sandaling yon na nakatitig din pala sa akin. Agad itong tumangutango. Pahiwatig na gawin ko lang kung ano ang iniuudyok sa akin. Lihim kong pinagana ang mga kapangyarihang taglay ng mutya, pati na rin ang palawit ng kwintas ko. Yung kay Mang Jose naman ay hindi ko muna inilalabas. Saka na kapag talagang kailangan na. At ang pagkakataong ito ay dumating ngang marinig ko ang malakas na sigaw ni Ron sa kanilang pinunong mangingilalat na mayabang na nakatayo sa pinakagitna. Ngayon naman, pinuno, ay isinod naman ang dalawang mag-asawa na ituturo ko. Puroy! Ito na ang hinihintay mo! Nanginig ang buong kalamnan ko sa galit nang maraas na hinila mula sa hawla ang nag-iiyakang sina inay at itay, ni hindi ko man lang nalapitan ang mga ito. Biglang bumilis ang mga pangyayari. Sa isang iglap ay hubad-hubad na ang mga magulang ko at tanda ng wakwakin ng mga mangingilalat ang katawan ng mga ito. Dito ko na tuluyang inilantad ang parang mutyaring bato na ibinigay sa akin ni Mang Jose. Hayop ka! Humanda ka ngayon sa ganti ko, paring Ron! Ikaw at ang lahat ng mga kasamong mga mangingilalat ay lilipulin ko sa gabi ito. Panahon na para lapain kayo ng mga insektong ipapadala ko rito. Dapat nang tuldukan ang pag-iral nyo sa mundo! Inilabas ko rin ang batong mutya ng kuliglig at sa udyok nito at nang bigay ni Mang Jose ay pinagsama ko ang mga ito sa iisa. Pati ang palawit na sungay ng higanting uwang ng kwintas ay umilaw at naglabas ng manipis na puting usok at sumanib din sa pinagsama kong mga mutya. Ang naging resulta, malakas itong nagsaboy ng nakakasilaw na liwanag. Anupat na paungol lahat ng mga mangingilalat sa paligid at nagsitakip ng mga muka sa sobrang pagkagulat at takot. Sumunod ay maririnig na ang katakot-takot na mga ingay at komosyon na paparating mula sa nakapaligid na kagubatan. Hanggang sa naglabasan na ang sari-saring mga insekto na bawat isa ay 7 beses ang inilaki kaysa karaniwan. Pinakamarami ang mga kuliglig at higanting mga uwang na itsura pa lang ay halatang mga galit na. May mga tukarin at mga sungay ang mga ito na pagkakatalas. Meron ding mga alupihan, mga bubuyog at mga alakdan na may pagkakatulis din na mga pantusok, mga balang, mga nakalalasong tarantula at kung ano-ano pang mababangis at makakamandag na mga insekto ng kagubatan. Kaagad na pinagsususugod ng mga ito ang mga mangingilalat na hindi naman nagawang makapalag dahil sa nakakasilaw na liwanag na patuloy na inilalabas ng hawak ko sa ere na pinagsanib na mga mutya. Akala ko, Sir Blair, ay sobra akong mahihirapan sa pakikipaglaban ko sa mga aswang na mangingilalat. Ganun lang pala kadali ko silang natalo. Kung sa bagay, sobrang lakas pala talaga ng taglay na kapangyarihan ng batong mutya na ibinigay sa akin ni Mang Jose. Totoong nagawa nitong gawin triple ang taglay na mga kapangyarihan ng mutya ng kuliglig at ng palawit na sungay ng higanting uwang. Nailigtas ko, Sir Blair, ang mga magulang at asawa ko. Ganon din ang iba ko pang mga kababaryo na nabitag ng mga mangingilalat. Nang gabi ring yun, ay sinunog namin ang buong tagong sityo. 10 nang nagkalat ng mga bangkay na mga mangingilalat na nilapa ng mga insekto. Mang Jose, maraming salamat po sa ibinigay niyo sa akin na batong mutya. Grabe, sobrang lakas po pala talaga. At talagang naghintay pa ng tiyempo bago ako inidyukan na ilabas. Kumunti kang pang maialay sina inay at itay.
Hoy, Jose! May sikreto ka ba dapat kung malaman na lalaki ka? Ano iyong ibinigay mong butya kay Puroy? Bakit wala man lang akong kaalam-alam doon? Yan kasi. Inuuna mo ang pagiging dakdakera at pagbabata sa akin. Ang yabang-yabang mo. Pero sa akin din naman nang gagaling ang mga kakayahan mo. O ano? Di napahiya ka ngayon. Bokya ka. Lagot ka sa akin sa kwarto natin babaya. At lalapastanganin talaga kita. Itong matandang to, lapastanganin mo yung pagbubuka mo. Hindi ka na nahiya dyan sa mga pinagsasabi mo. At tanda mo na kaya hilig-hilig mo pa. Aray ko, kunwari ka pa. Pero gusto mo rin naman. Huwag ka nang pakipot dyan. At alam ko na nanginginig ka na rin. Sira ulo ka. Baka gusto mong lapain din kita. Tulad ng ginawa ng mga insekto sa mga mangingilalat. Hayop ka! At naghabulan talaga ang mag-asawa pagkatapos na parang mga bata. Wala na kaming nagawa ni na paring Claudio, ni na inay at itay at ng asawa ko, kundi ang sumakit ang mga tiyan. Sa kakatawa, bandang huli ay inamin din sa amin lahat ni Mang Jose ang lihim na taglay nitong mutya ng hari ng mga insekto. Binahagian din niya si Aling Rutsyang pero inilihim niya ito sa asawa. Nagpanggap siyang walang alam at parang ewan. Sadyang palihim ang kanyang atake, ano pat hindi rin ito namalayan ni paring Ron na nagpanggap namang normal na tao pero isa palang aswang na mangingilalat. Marami po akong natutunan sa karanasan kong ito, Sir Blair. Dahil sa mga aswang na mangingilalat. Una po, ang kampon ng kasamaan ay palaging nasa paligid lang at pakubli kung ang biktima. Kailangan nating maging handa. Ikalawa, hindi natin dapat hinuhusga ng mga tao sa paligid natin base lamang sa inaakala nating kahinaan nila. Minsan, ang totoong may malaking maitutulong ay nagpapanggap lamang na mahina at kayamot-yamot pero may tinatago palang pasabog sa dulo. Ikatlo, ang puwersa ng kabutihan ay maraming anyo at paraan para talunin ang puwersa ng kasamaan. Minsan ay nasa anyo ito ng mutya at kakaibang abilidad. Laging totoo ang kasabihang palaging ang kabutihan ang nananaig sa bandang huli. Maraming salamat po, Sir Blair, sa pagkakataong maibahagi po ang karanasan ko. Ako nga po ulit pala si Puroy at dito ko na tinatapos ang aking kwento. Sana po ay may natutunan po kayo na magandang aral. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pakikinig at pagsuporta sa aking munting channel na The Voice Addict. Sana po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na rin po kayo at pindutin niyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong kwento at mag-iwan na rin po kayo ng comment kung nagustuhan niyo po o hindi ang aking istorya. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain po tayong lahat ng ating dakilang Panginoon. Hanggang sa muli, mga idol.